tanghali po sa ating lahat. Ang iyong ulat po ngayon ay tungkol sa tula. So, ang tula po ay, ito ay isang talinang palitika na nagpapahayag ng damdamin ay sipanan karanasan ng isang tao sa masining at malikhaing paraan. So, karaniwang binubuo ito ng mga kalugtod at saklong at maaaring may tumpa o sukat ito. Ito rin ay nagbibigay diin sa ritmo, mga tunog, paglalarawan at mga paraan ng pagbibigay ng kahulugan sa mga salita. So, sino po yung mahilig gumawa ng tula dito? Wala po. Ayan. So, di ba naranasan natin na gumawa ng tula? Yung tayo, pinapagawa tayo ng tula. So, ang tula po ay hindi lang po siya yung sinulat mo na. Ito rin yung kung gumagawa tayo ng tula is yung gusto mong iparating, yung parang meron siyang damdamin, kaisipan at karanasan. Depende po yun sa karanasan mo, ganyan kung saan batay po yung ginawa ko. So, may mga elemento po ang tula. Mga elemento ng tula. Muna ay sukat. Pakitasa po. Sukat. Ito ay tumutukoy sa bilang ng patnik at ng bawat taludod ng umubo ng isang saksong. Ang patnik ay tumutukoy. Ang paraan ng pagbasa. Ayan. So, may halimbawa po dito ay isda. So, isda, ito ay may dalawang pantig dito ba? Kaya, isda po sa Maripiles. So, pag inilang po natin siya is isda. Ayan. Kaya, ang pangalawang halimbawa naman dito, yung isda po sa Maribeles. So, pag binilang po natin siya is isda is 1, 2, 3, 4, sa ating mga tatlong, 4, 5, 6, 7, 8. So, bali may 8 pantig po siya. Mga uri ng sukat. So, may uri po ng sukat. Ito yung una, wawaluhin. O halimbawa po niya ay isda po sa Maribeles. Nasa loob ang kaliskis. Diba? Isa rin po siyang bugtong. Kaya, yung tinatawag niyang isda sa Maribeles nasa loob ng kaliskis ay tinatawag na sili. Pangalawa, lalabing dalawahin. O ang halimbawa niya, ang laki sa layaw karaniwang hubad, sa bait at ngunit sa hatol ay salam. Pag-small brat, ayan, ang laki daw sa layaw, karaniwang hubad, sa bait at ngunit sa hatol ay salam. At pangatlo, lalabing anilin. So, halimbawa nito ay sari-saring bungang kahoy, hinog at nakatamis. Ang naroon sa loobang may pakol para sa paligid. Pag binilang po na ito, ayan, lalabing anilin po siya. At pang-apat, lalabing walutin naman. So, halimbawa dito ay tumutubong mga palay, gulay at malaking mga bagay. Naroon din sa lupang may pakol pang kahoy na malabay. Ang mga tulang may lalabing 2 at 18 ay may sisura daw. Buhati na nangangahulugan sa git na paghinto ng pagbasa o pagbigkas ng bawat ika-anim na paghinto. Diba kung kusuriin natin, kung mapansin po natin yung tula is kailangan natin sumaglit sa paghinto dito ba? At magbigkas ng ika-anim na paghinto. Halimbawa nito ay, halimbawa ng lalabing waluhin ay, ang taong nagbagawi sa ligaya at aliw, mahina ang puso't lubhang maramdamin. Tinanong ko siya ng tungkol sa aking mga panaginip, pagtakay, tugod, ang panaginip ko'y pag-ibig. Yan po yung halimbawa ng lalabing waluhin. Ayan naman po, nung sabi dito, noong panahon daw ng Hapon ay may tulang dinala rito ang mga Hapones. So, ito ang tinatawag na haiku, na may 5 pantig lamang sa loob ng saklo. At itong panaga, na may 7 pantig sa loob ng isang saklo. So, dinala po yung tula ng mga banyaga ng mga Hapones dito.
sa Pilipinas. So, ang pangalawang elemento ng tula po ay sakno. Sino pong gusto magbasa? April. Sakto, ang grupo ng mga taludtod, karaniwang binubuo ng 2 or 4 na or maraming linya. Halimbawa, Okay, salamat, April. Yung sakno naman po, kung kanina ay sukat, ito naman sakno. So, di ba, ang halimbawa nito ay may 4 na linya bawat sakno. So, bilangin po natin 1, 2, 3, 4. So, may 4 po siya, di ba? So, ito po yung tinatawag na sakno. Yung dito, sa ano, yung 1, 2, 3. 1, 2, 4. So, may 4 po siyang linya, di ba? So, ang halimbawa niya, sa datong apoy, ang ating pag-isa, mga alaalay sumasabay sa alin ng saya. Mga pangarap na na'y alaala na lamang, sa bawat patakalunan ay napapanay. Yan yung halimbawa na kalugtod na saklong na grupo ng kalugtod. Na binubuo ng 2 o 4 na maraming linya. So, ang saklong po ay isang uri sa loob ng isang tula na may 2 o maraming linya, kalugtod. So, ang karaniwang ginagamit po ng linya o kalugtod ay 2 linya o couplet, 6 na linya o sistet, 3 linya o tercet, 7 linya o siftet naman, at 4 na linya o natawag ng quatre, o 8 linya, oktaba, o 5 linya, o quintet. So, ang karaniwang ginagamit po sa tula ay ang couplets, yung nakikita mo natin palagi. Ang couplets, tercets, at quatrains, ang madalas na ginagamit sa paggawa ng tula. So, may inanda po akong tula dito na ginawa ko, yung buhay ko dito. Ayan. Basahin natin lahat. Basahin nga natin. Sa umaga'y tila laban ang pag-isip. Tila lang may di kayang higilin. Kape ang sagot sa puyat na gabi. Mga dilaw na papel ay laging kapiling. Sa bawat silid, aral ang dalangin. Ngunit minsan, at ang kalaban mahilig. Guro'y nagtuturo